1. He start counting. Sumandal ako sa nakasarang pinto at ayaw magpabukas. Tumingin ako sa kanya, tinaasan ko siya ng isang kilay. Nanlalaki ang mata ko na maghubad siya ng damit at sinampay sa kanang balikat niya. Napalunok ako sa nakita ko. Gosh! Oh my pandesal! Yummy! God! He's so hot. Teka, anong ginagawa niya? No! No! Kahit na asawa ko pa siya, kahit na hot siya, kahit may pandesal, ibibigay ko sa kanyang sarili ko. What? No! I mean is, never kong ibibigay ang sarili ko sa kanya? Manigas siya. Ano ba? Put your shirt on. Nauutal kong sabi tumalikod sa kanya kaya't kaharap ko na naman ang nakakainis na pinto. I am preparing, Van, he said, and I heard him smirk. What? Di makapaniwalang tanong ko sa kanya. Di pa rin ako humaharap sa kanya. He's preparing for what? I am not joking, Van. I'm serious. Ani at napairap ako na parabang nasa harap ko ang inirapan ko. Hoy, Rafael, tigil-tigilan mo ko ha? Pagalit kong sabi. 2. Pagpapatuloy niya kaya't napaharap ako sa kanya. Nanlaki ang mga mata ko na makita ko siyang ina-unbelt ang unbuttoning his pants. Mas lalo pang nanlaki ang mata ko na ibaba niyang pantalon niya. Tinapon niya yun sa sofa. Napalunok ako na makita kong bagay na pagigitnaan ng manghita niya na may suot siyang boxer pero bakat na bakatot parang gustong lumabas doon. Oh my! A giant? What? You didn't miss Van? Tanong niya at tumingin sa akin. Titig na titig lang ako sa down there niya. Ano ba kayang itsura niyan? Ano ka ba, Hana? Ang pervert mo? Erase, erase. Bakit naman ako kita mamimiss? Nauutal kong sabi at napanunok ako. Iniwas ko ang tingin ko sa kanya at baka ano pang isipin niya na pinagnanasahan ko siya? Never. Ang pangit niya. Naglakad na siya papalapit sa akin. Nakaisang hakbang pa lamang ko paatras nang maramdaman ko nakasandal ako sa pinto. Seryosong mukha niya. Hindi ako makatingin diretso sa kanya. Take note, boxer lang tumatakip sa katawan niya. Nakabandera sa harapan ko, napakagandang tanawin. Gagawin niya ba talaga? Oh my, Hannah Vanessa, mag-isip ka. Ipagpapalit mo bang isang I miss yung virginity mo? Of course not. I will not let him touch me. Own me. I cut him off. Fine, I miss you. Napipilitan kong ani. Pero totoo namang miss ko siya. Ayoko nang ipahalata. He chuckled and walked towards me and he moved closer to me. Sobrang napit as in didikit niya ang katawan niya sa akin at nakaramdam ako ng kakaibang init. Nagmumula sa katawan niya. Did he just fool around with me? Nagsitayuan ng balahibo ko na maramdaman kong mainit niyang hininga sa may leeg ko. Gusto ko siyang itulak pero hindi ko magawa. Para ko nauupos na kandila. Naninigas ako sa kinatatayuan ko. I miss you more, bebe ko. He whispered tenderly to me. Baliw ba siya? Pinapasabi niya yun tapos sasagutin niya, ano to, kalokohan? Pinaglalaroan niya ba ako? Pinagtitripan mo ba ako? Rafael, wala akong time makipaglokon sa'yo kaya kung pwede, buksan mo na tong pinto at aalis na ako. May klase pa ako at marami akong gagawin, please. Matapang kong sabi pero sa huli bumigay din ako. Hindi ko kaya magtapang-tapangan. Gusto ko nang umalis. Tumingin siya sa mukha at pinakatitigan ako. Naramdaman ko rin ang kamay niyang hinawi ang buhok ko na nakatakip sa buhok ko. Hinaplos niya ang pisngi ko gamit ang thumb niya na may kakaibang kiliti na hatid sa akin. No, you're not going home. You're staying here the whole night with me. Dinikit niya ang noon niya sa noo ko. Di ko siya tinignan at nakayuko lang ako ang lakas ng tibok ng puso ko. Parang lalabas na rin to sa dibdib ko. Umiling-iling ako habang nagsasalita. No, ayoko. Baka anong gawin mo sa akin and we're... Nahinto ako sa pagsasalita at pinanatili kong nakatingin sa ibaba. Napakagatlabi ako bago pinagpatuloy ang pagsasalita ko. We're not okay. Hindi tayo magkaayos. Galit ka sa akin, hindi ba? Nainis na rin ako sa'yo, alam mo ba yon? Sabi ko at nagangat ako ng tingin sa kanya. Let's talk then. I'll take a bath first. Wait me here. Do not force the door, you're just waiting your strength. Ani at tinalikan ako sa noo. Kinuha niya yung pants niya sa sofa at naglakad bakit sa kwarto niya. Pero bago pa siya tuloy makakyat, nalingon niya na ulit ako. I don't have food in the fridge. You can cook if you can. But I suggest take an order. Feel at home, baby ko. He winked at me before he continued walking. Pagkatapos niya akong baliwalain ng ilang araw, tapos ngayon ganito siya sa akin. Na-miss niya raw ako? Wow! Kikiligin na ba ako? Akala ko nga gagawin niya talaga ang banta niya. Heist! Kanina pa ako paikot-ikot dito sa loob ng sala
pero di pa rin siya lumalabas ng kwarto. Di ko naman siya sinunod na mag-order ako ng food. Bahala siya basta ayaw ko na umakyat ako. Pinuntahan ko siya sa kwarto niya. Ang tagal kasi niya. Ano kasing pinagagagawa niya? Ayoko na magtagal dito sa kondo niya. Hindi ako komportable. I wanna go home now. Nasaan na ba kasi siya? Kumatok ako ng 3 beses sa pinto pero hindi mo bukas ang pinto at wala ring sagot. Ayaw mo talaga akong kausapin ha? Binuksan ko ang pinto. Ako ba talaga? Iniinis ang lalaking to? Nanlaki ang mata ko dahil sa nakita ko. I screamed and automatically closed the door. My God! Bakit ba kasi naisipan ko pang buksan ang pinto? I saw him standing in front of the mirror. He's just wearing a towel in his lower part. Basa pang buhok niya dan may mga tubig pang umaagos sa katawan niya. So, Vanessa, bakit pa hindi ka nag-iisip niyan? Tuloy, kung ano-ano pang nakikita mo? Stop that. Hana, Vanessa. Bumukas ang pinto at nakita ko siya nakaayos. Buti naman nakabihis na siya. Hey, why are you screaming? He asked. So hindi niya ako napansin? Buti naman, bakit nga ba ako sumisigaw? I gulp. May ipis. Yeah, ipis. Bakit kasi may ipis dito? Palusot ko. What? Cockroach? Van, you're not good at lying. Psh, don't be shy. Admit it that you saw me naked, didn't you? Mapang-akit niyang sabi. Lumapit siya sa akin at tinitigan niya ako sa balikat. Binalik ang tingin sa akin. Wanna make love with me, bebe ko? Mapang-akit niyang tanong. Ano? Bebe ko? Like, duh, ang baduy. Wait, teka, anong sabi niya? Make love? No way. Kinilabutan ako sa sinabi niya, dahilan para itulak niya siya palayo sa akin. Dream high, Mr. Valderrama? Inirapan ko siya at bumaba na ako. Naramdaman kong nakasunod lamang siya sa akin. Rafael, sabihin mo ang sasabihin mo. Kaya gusto mo nang umuwi. Malamig kong ani at humarap sa kanya. You want juice, coffee, milk or me? Alok niya sa akin at inirapan ko siya. Ngayon niya pa ako aalokin yan, kanina ko pa rito? Kalokohan niya. Sabi ko, sabihin mo nang gusto mong sabihin. Huwag mong ibahin ang usapan. Sabi ko at nakagatlabi ako. Van? Tawag niya sa akin pero hindi ko na siya kinibo. Hindi ko rin siya tiningnan. I can feel the tense between us. I am sorry, he added. Napangat ako ng tingin sa kanya at ngumiti ng mapakla. Dahil naalala kong ginawa niya sa akin this past few days. Sorry. Para saan? Para sa pag-iwan mo sa akin nung isang van, nung nandun si Arvin? Para sa hindi mo pagpansin sa akin? Para sa pagtrato na parang di mo ako kilala? Para sa pambabaliwala mo sa akin this past few days? Sorry because you chose Patricia over me, ha? Tell me your sorry is for what? Anito sabay ng luhang kumawala sa mata ko. Tinaas niya ang kamay niya para punasan ng mga luha ko pero bago niya pa mahawakan ang pisngi ko, I immediately wiped my own tears. I'm sorry for all I have done to you. I'm sorry for being a jerk. Sorry for making you jealous using Patricia but I want you to know that I did not choose her over you. I cut him off. Talaga lang ha? Kailan pa ako nagsiselos at paano mo masasabi yan ha? Ang kapal ng mukha. Hindi mo siya pinipili, bakit kung makayapos siya sa'yo, halos ayaw ka na niyang bitawan. Kung makapaghalikan kayo, parang nasa hotel lamang kayo. Rafael, wag mong sabihin, hindi mo sinasadya ngayon, kasi harap-harapan mong ginagawa yun sa akin. Alam mong nandun ako, pero ano? You keep on flirting with her, kaya nga hindi mo ako napapansin, di ba? Kahit na hinahabol-habol kita. Am I still your wife, Mr. Valderrama? Mahaba akong sabi na halos maputol lang hininga ko, dahil kasabay ang pag-iyak ko. Umupo ako sa sofang nakatakip sa mukha ko ang dalawa kong kamay. Di ko mapigilan ang duha ko at para ba may sariling isip na lumalabas sila sa mata ko. Pakiramdam ko yung sasabog ng puso ko sa sakit. Kinalimutan ko na to pero bumalik lahat ng yon ang naramdaman ko ng mga araw na yon. Van, let me explain. I looked up at him at nakatingin siya sa akin. Our eyes met. Hindi may pintang mukha niya at walang emosyon. Parang tinatago niya sa akin ang nararamdaman niya. Di ko mabasang nasa isip niya. No, I don't want to hear your explanation. It's just all a lie. Pinagbuksan na lang ang pinto. I wanted to go home. Mahinahan kong sabit, dinampot ng bag ko na nilagay ko kanina sa couch. Paniguradong wala na akong klaseng maaabutan. Sa tagal ko ba naman dito sa kondo niya? Van, stay. Listen, can you? Inawakan niya ako sa sikot, pinaharap sa kanya. Bakit? Pinakinggan mo ba ako? I keep on chasing you because I need to apologize, even I don't know what's that for. I said coldly. Asawa na naman kita sa papel. Kung umasta ka naman para mag-asawa tayo. Para akong sinampal sa sinabi niya. Well, I'm not you, so I will listen. My voice broke.
Nasaktan ako sa sinabi niya. Bakit nga ba ako ganito? Pinahid ko ang mga luha ko at umupo ulit ako sa kinaupuan ko kanina at tinignan ko siya. Umupo siya sa karap kong couch and he cleared her throat. He looked at me seriously. I left that night because I'm annoyed. I don't want you to see what I might did to that bastard. I avoided it even if I want to break his damn face. Galit niyang sambit at tumingin sa akin ng diretso. I am not a fool, Van. I know that fucking bastard likes you, he added. Tumayo ako at lumapit sa kanya. Ano bang pinagsasabi mo? Rafael, wala siyang sinasabing ganon. Ikaw lang nag-iisip niyan. Napahawak ako sa noo ko at umiling-iling. Kahit sabihin mo pang classmate mo yan, meron bang classmate na bibisitahin ka ng 10 oras ng gabi kahit pa sabihin na may grupo kayo? That is not right for that nighttime, Van. Alam nga naman gumawa kayo ng project. Simula 10:00 ng oras ng gabi matatapos madaling araw. Baby ba yung project? Tapos sa kanya ipapacheck? I cut him off by slapping him. Galit ang mukhang hinarap ako tinitigan para akong pinapatay sa tingin. Ganyan ba ang tingin mo sa akin? Hindi ko nga binibigay sa'yo, sa iba pa kaya? Mag-isip ka nga. Umiiyak kong sabi. Can't imagine ganyan ang tingin niya sa akin. Kakasabi mo pa lang, sa papel lang tayo mag-asawa. Ano yung inaasta mo? Ibinalik ko ang salitang binitawan niya. I want to talk to you after one day. Pero ano? Makikita kong magkasabay kayong lumabas ng sasakyan niya? How nice! Ang saya, Van. Sobra. Every lunch and break time siya ang kasama mo. Anong gusto mong isipin ko? Ayos lang. Classmate niya lang yan. Hindi ako nagpapagago. Mabuti pang akong manggago. Iniiwasan kita dahil ayoko may masabi akong di maganda. May magawang hindi mo magugustuhan. I hate that man. I don't want to see that bastard with you. Nakita ko gumalaw ang panga niya. Matalim ang matang nakatingin sa akin. Umiyak lamang ako. Wala kaming ginagawang masama, Rafael. Sinabay niya lang ako. Pagpapaliwanag ko. Sinabay? Tuwing uwian, inihatid ka niya, ano? Sinabay ka ulit? He sarcastically said. Rafael, makinig ka. Kinaumagahan nung araw na yon, maaga akong gumising. Pumasok, alam mo kung bakit? Kasi gusto ko mag-sorry. Kahit wala naman ako nagawang mali. I paused and sat down in the sofa. Naglakad ako papuntang school. Dumiretso sa building mo at wala ka doon. Bumalik akong car park para makita ka. Tinis ko yung halay sa paa ko. At di ako sanay maglakad na sobrang layo, pero pinilit kong makausap ka lang. Pero ano? Nakatingin ako sa mata niyang di tumitingin sa mga luha ko. Nakita nga kita, pinansin mo ba ako? Di ba hindi? Sa ginawa mong yun, doon ko naramdaman na sobrang sakit ng paa ko. Nakita kita sa tapat ng room, I called you, but you just looked at me blankly. Nung uwian na, nadaanan ako ni Arvin at sinabay niya ako. Ikaw, kahit araw-araw mo ako nadadaanan ni isang beses, hindi mo ako hinintuan at inihatid pa uwi. I sobbed. Palagi mong kasabay si Patricia. Okay lang, wala akong pakialam. Mas nagbumukha pa siyang asawa mo kaysa sa akin. It's okay. I don't mind because I know you are avoiding me. Then now, what did you bring me here? To rape me, ha? Is that what you want, ha? Di ko na mapigilang mapahagulhol. Nasasaktan ako dahil masakit ang ginagawa niya. Lumapit siya sa akin at tumuklo para magkapantay kami. Nakaluhod ng isa niyang paa, yung isa nakabendang, parang style nagpo-propose. He wiped my tears using his thumb. Tinabig ko ang kamay niya at ako na nga mismo ang pumuna sa pisngi ko na puno ng luha. Pero hinuli niya ang kamay ko at tiniyo niya ang pisngi ko. Di niya pinakawalan ang kamay ko. At masuyo niya tong pinisil. I'm sorry, he whispered. Sakto lang na marinig kong hinalikan niya ang palad ko. Binabawi ko lang kamay ko pero hindi niya pinakawalan. Instead, he hugged me. I did not hug him back, but I just read my head on his shoulder and I cried aloud. Naiinis ako. Galit ako sa kanya. Pero isa lang ang nararamdaman ko ngayon. I miss him, the way he teased me. I don't want to see that Ramos driving you home again. Ani at mas niyakap ako. Shh! Stop crying. Pagpapatahan niya sa akin. Di ako sumagot at patuloy lang sa pag-iyak. Rafael Clyde points of view. It's all my fault. I'm always avoiding her. Shit! I don't want to see her crying but I always made her cry. You are so stupid, Ram. Van? I called her. No response. Van? I called her again. No response. She's crying at my shoulder but now I cannot hear her sobs anymore. That's why I looked at her face. I slowly moved to look at her face. Shit! She slept. Kaya naman pala hindi ko na narinig ang iyak niya dahil nakatulog na siya. She need to rest. I carried her to my room and I slowly deposited her in my bed. I covered her body because her clothes are too short.
I sat down beside her. I was gazed to see her beautiful face. Her eyes were swollen. Because of me, that's why she cried. I can't imagine this is going to happen to us. I don't know why I am so guilty. Very concerned to her. I don't understand myself. All I know this is not me. I cannot forgive myself if she leaves me. I don't let anyone steal her from me. No fucking way. I don't blame myself before, but to her, I blame myself not just once. I will do everything just to make it up for her. It's a promise. I won't let that bastard touch her. No way. Kahit kailan hindi ko pinangarap makilala niya ang asawa ko. Sa dami ba naman ang kakaibiganin sa school, ang asawa ko pa talaga? Nananadya ba siya? Caressing her cheek and I gave her a kiss on her forehead. Rest well, baby. I whispered and kissed her in her cheek. I stood up and I took my phone on the center table and I dialed Rex's number. Hey bud, how are you? Bungad niya. I'm here at my condo. Bring me a food here. Good for two? I said in a bossy way. What? Just cook for yourself. I'm busy. What the? Ako ba masusunod o ikaw? Damn, make it fast. Before my wife awakes. I said and I looked at my wife sleeping peacefully in my bed. Kasama mo dyan si Sam? Halata sa boses niya ang pagkagulat. Are you deaf or what? I said bring food good for two. Before my wife awakes. Hurry up, you moron. I said and I end the call. Napahilot na lang ako sa sentido ko at ang sakit na ng ulo ng mokong na ito. Nilagay ko sa bulsa ko ang phone at bumalik na ako sa tabi ni Van. I stared again at her angelic, innocent face. She is so pretty. I loved those beautiful eyes staring at me. Her cute nose and also her perfect lips. I want to taste. Temptations, leave me alone. Damn it! Baka ano pang magawa ko sa kanya pag nagtagal ako dito? How does it feel seeing your wife laying on your bed, Ram? What am I thinking of? I make myself burning in sensation. I kissed her forehead and I immediately left the room. Baka ano pang magawa ko sa kanya? I'm a man. It's hard for me seeing her like that. It's making me hot. I sat down on the sofa waiting for my deaf cousin, Rex. Habang naghihintay kay Rex, hindi ko maiwasang di mag-isip ng dapat kong gawin. I need to do something special for her. What if I ask her for a date? Bring her to a place that she will like. I don't know if she's gonna take it. I need to think about something. This time, I'll give her all of my time. I will make it up to you, baby ko. I whispered in the air and I smirked.